Guys, may warrant of arrest na daw si Senator Bato de la Rosa at imagine mo kung sinong nag-reveal. Guys, grabe. Si bagong ombudsman Boying Rimulya. Isip-isipin mo, hindi na siya DOJ, guys. Hindi pa ba rin ba siya naka-recover sa pagiging DOJ niya? 'Di ba? Hindi siya secretary ng DOJ para siya yung magbulgar niyan. Nakakaloka, sobrang daming nag-react talaga diyan. Pero ito muna, panoorin natin yung balita. May warrant of arrest na umano mula sa International Criminal Court si Senador Bato de la Rosa ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. 'Di ba? Ombudsman Jesus Crispin Rimulya. Anong kinalaman niya diyan? 'Di ba? Imagine niyo, anong kinalaman ng ombudsman diyan? Naku, talaga 'tong government na 'to, ewan ko na lang. Pero ang ICC may paglilinaw sa impormasyon na bineberipika rin ng Justice Department. Nakatutok si JP Soriano. 'Di ba? Bine-verify ng Justice Department, siya ombudsman siya, pero yung Justice Department nagve-verify pa lang. Ewan ko. The ICC has issued a warrant against Senator Bato de la Rosa. Warrant of arrest. Warrant of arrest. Ito ang anunsyo ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya sa kanyang programa sa radyo. Yan ba confirmed na, Ombudsman? I think so. I would say so. 'Di ba? Remember ha, is it confirmed na ba daw? Sabi niya, I think so. Kasi mapagkakatiwalaang tao daw yung nagsabi. Malalaman natin yan mamaya kung sino yung pinagkakatiwalaan niya. Mamaya malalaman natin. I have it in good authority. Oo. May nakipag-usap sa akin kanina. Si De La Rosa ang dating hepe ng Philippine National Police o PNP na nanguna sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nakadetain sa the Netherlands para sa mga kasong crimes against humanity. Pero sabi ni ICC spokesperson Fadi El Abdallah, tanging sa official communications channels at press releases lang makikita ang mga ulat kaugnay sa ICC. 'Di ba? Una na yan. No. Hindi confirm ng ICC, guys. Nakakahiya naman to si Rimulya, 'di ba? Tingnan nyo. No. ICC news can be found only on ICC official communication channels and press releases. Nakakahiya. Si Rimulya, guys. Butata si Rimulya dito. Ngayon, walang anumang arrest warrant sa ICC website. Si Executive Secretary Lucas Bersamin, sinabing wala pa silang natatanggap na opisyal na report, pero maaari raw na naglabas na nga ng warrant ng ICC at hindi ito dumaan sa Interpol. Pangalawa pa tong si Bersamin, no? Wala pa daw, pero baka daw naglabas na nga pero hindi pa nakikipag-ugnayan sa Interpol. Pangalawa dito kay kay Rimulya kasi sila yan magkasama, 'di ba, na nag-kidnap kay PRRD. Sila nagplano noon tingnan mo. Kahit wala pa nga yung ICC, yung mismong spokesperson ng ICC na nagsabi, no, na wala. Kasi dapat daw sa press releases lang at saka sa website, pero wala ngang ni-release, 'di ba? 'Di ba? Pero grabe talaga tong mga Dumaan sa Interpol. Wala pa rin daw natatanggap si Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya na red notice mula sa siya, si Rimulya, siya yung nagsiwalat na silang 5 yung nagplano niyan. Tapos tingnan mo, kahit siya sinasabing wala. Kaloka tong mga Rimulyang to. Interpol. I heard. Ayun. Ayun, guys. Lumabas na rin ang katotohanan. Si Trillanes pala yung source ni Rimulya. But I checked with the Center for Transnational Crimes. Wala naman nakukuhang red notice. Unverified news ang dumadating sa atin. Ang Department of Justice kumukuha pa rin ng impormasyon. Verified news ang dumarating sa atin. So, ibig sabihin yung sinasabi niya, in short, fake news. In short, fake news yung kapatid niya. Sabi niya, unverified news ang dumadating sa atin. Ibig sabihin, fake news. Dumadating sa atin. Ang Department of Justice kumukuha pa rin ng impormasyon. Wala pa rin impormasyon ng kampo
mga biktima sa pangunguna ni ICC Assistant to Counsel silang independent confirmation kaugnay sa warrant ng Senador. Kung mapatunayan daw na totoong may warrant na ang ICC, nagtitiwala sila na ang gobyerno ng Pilipinas ay kikilos ng naaayon sa rule of law. Ano mang O, di ba? Remember, nagpalabas na yung Supreme Court ng extradition law, di ba? Extradition rules ba yun? Basta, nagpalabas na yung Supreme Court tungkol dyan. So, dito talaga natin makikita kung susunod ba sila sa Supreme Court or talagang katulad kay PRRD, kikidnapin na naman nila at ipapadala sa The Hague. So, dito talaga natin malalaman, guys, yung kabangagan ng gobyerno natin ito. aksyon ay kailangan muna raw dumaan sa local judicial confirmation process sang-ayon sa konstitusyon ng Pilipinas. Sinusubukan pa namin kunin ang pahayag ni De La Rosa na nauna nang nagsabing hihingi siya ng tulong sa liderato ng Senado sakaling ilabas ang warrant laban sa kanya. Siguro natatakot na to si si Bato kasi nangyari 'di ba kay PRRD? Si PRRD nga 'di ba, wala talagang nangyari, talagang dinala talaga nila. Lalo pa kaya siya na ngayong yung DOJ dati naging ombudsman na, 'di ba? Wagas. Sa kanya. Siniguro naman ni Senate President Tito Soto na hindi nila papayagang arestuhin si De La Rosa sa loob. Ewan ko lang talaga kung totoo yung mga sinasabi nyo. Isipin nyo lang ha, mga kunsyaba to o 'di ba? Kasi 'di ba nanghingi ng tulong si Bato dati kay Cheese si Cheese pa kasi yun 'di ba? Na wag siya talagang isuko sa ICC. Pero ngayon si Tito Soto, nako, ano lang yan ano lang yan, statement lang yan para sa karamihan maganda siya tingnan. Pero nako, ewan ko lang kung tutuparin ba niya yan. Ng Senado bilang bahagi ng institutional courtesy. Pero kung sa labas ng Senado mangyari, hindi na raw nila ito sako. 'Di ba? So ibig sabihin hindi na senador si Bato sa labas ng Senate premises. Kasi okay lang hindi na daw nila sakop. So ibig sabihin hindi na senador si Bato paglabas sa Senate building. Ano ba 'yan? Para sa GMA So guys, Integrated News. anong masasabi niyo dito? Sobrang nakakaloka talaga yung mga pangyayari ngayon. Abangan talaga natin kung anong mangyayari dito, guys, sa development ng news na ito. Grabe, sobrang laki na naman tong news sa Pilipinas kung magkakaganon man. Kaya naku guys, huwag kalimutang mag-comment kung anong mga nasa isip nyo, kung may mga nalalaman ba kayo na pwede nyo i-share para naman ay discuss natin sa next video. So have a great day, guys. Don't forget to like and subscribe to my channel. Have a great day, everyone. Bye. God bless.